Hindi ako makapaniwala sa katatag ng truck ko. Sige, ngayon nakauwi na ako mula Vegas at isang linggo na mula nang manalo ako ng Best in Show sa American Towman Vegas event. Iniisip ko kung paano ko pa mahigitan ang mga ito. Mahigit isang taon na nakalipas, ginamit ko si Hulk 1.0 para buhatin si Big Flipper, ang aming 75 tonelada 70, 2,500 libra na rotator. Naisip ko, ang astig nun, di ba? Mabigat siya at sa totoong buhay, hindi naman ganun kadami ang gamit, parang deadlift lang. Pero para gawin yun mula sa gilid, hindi pa ako nakakakita ng 50 toneladang push na mas mabigat pa ron. Sa lahat ng social media ko, pinadalan ako ng video ng M100 sa Florida Tow Show na nagbubuhat ng dalawang truck, mga 25 at 16 na tonelada. O kaya 25 at 20. Kaya naisip ko, magbuhat ng dalawang truck ng sabay, kaya ako rin yon. At gagawin ko to gamit ang mas malalaking truck. Gagamitin ko ang 20 ton natin dito at ang 35 ton at uulitin ang pagbubuhat na yon. Susubukan ko lang ulit yon. Sa bagong dual H-beam outrigger setup ko, tingin ko kakayanin na nito ng maayos. Tingnan natin, isi-setup ko at ayusin ang rig, tapos titingnan kung madali ba gawin. Ise-setup lang natin ang mga outrigger. Yan ang pinaka-importanting bahagi kung paano mo ise-setup ang platform mo. Kailangan kong iusog ng kaunti, paabante ang truck ko. At ito yung tinutukoy ko kanina habang papunta tayo doon. Ang Bluetooth ko. Hindi kayo maniniwala. Sabi ko gusto kong patayin muna ito para makita kung gaano katagal kapag full charge. Tingnan nyo, ito ang Elite 300. 23% na lang power ko. Tandaan, hindi ito nag-charge sa tow show dahil nasa loob lang ito ng 3 araw. So yun ay Merkulis, Huwebes, Biyernes. Ngayon, Biyernes na ng susunod na linggo. 10 araw na ang lumipas. At meron akong set power na fridge. May Starlink ako sa itaas at bukas ang router nito. Nag-charge ito ng iba't ibang device gaya ng cellphone ko. May dual high-speed ports at 100 at 40 watt para sa MacBook Pro M5 ko. Sakto lang ang laki nito gaya ng Elite 200. Kaya wala talagang nawala pero hindi mo masasabing hindi ito kahanga-hanga. Ibig kong sabihin, 23%. Para patunayang hindi ito china-charge ng solar panel ko, tingnan mo ang DC input. Nasa 0 ito. Isang linggo na mula nang bumalik ako at ilang araw mula nang ma-charge, kaya pwede ko nang gamitin ang app. Heto ang charger ng kotse ko. Buksan mo. Magcha-charge na ito gamit ang solar sa baterya. Tama, astig talaga yan pare. May malaki ako sa bahay, si Alex may isa rin. May extra pa akong Elite 200, kaya baka magpa-raffle ako sa Instagram. Gusto kong umabot sa 150,000 followers. Maghahanap ako ng paraan. Para sa mga trucker, mahilig sa bangka at nagka-camping, 4 na AC outputs. Wala pa akong RV pero may RV port na ito. Kaya siguradong bagay ito sa inyo kung mahilig kayo sa van life, madalas maglakbay, magbangka o magcamping. Walang rason para hindi kunin ang Elite 300 kung ikumpara sa Elite 200 na ipinakita ko noong nakaraang linggo. Halos pareho ang laki at bigat, kaya hindi mo mapapansin ang pinagkaiba. Parang mas mababa pa sa 10% astig yun pare. Kaya tinawag nila itong pinaka-compact na 3 kW power station. Nasa katawan ng 2 kilowatts halos lahat. Ilalagay ko ang mga link sa description. Kung bumili na kayo ng hindi gamit ang link ko, sabihin nyo lang ang order number at petsa ng kuha nyo. Titingnan ko kay Blue Yeti at bibigyan ko kayo ng libreng sombrero at t-shirt mula sa merch site ko. Ayos, ayun na, nakapag-move forward na ako. Ayusin na ang rigging at subukan kung magagawa ko rin ang kayang gawin ng M100. Malas talaga pare, buong araw na dito ang truck na to. Tinawag pa ito para sa isang medium duty na trabaho. Nade-delay kami dito, may podcast pa ako mamaya kasama si Mark Batts, Tow Industry sa Rod. Mga 1 oras mula ngayon. Sana pagbalik namin, nandito na ulit ito at may liwanag pa.
Para maihanda ko na to bukas. Nakakainis. Dapat ginawa ko na to 1 oras na ang nakalipas. Sige, 3 araw na ang lumipas niyon. Hindi namin nagawa to nung Biyernes. Mali pala ako, 4 na araw na ang lumipas. Martes na ngayon. Ganyan talaga kapag gusto mong gumawa ng ganitong proyekto tapos naging abala. Kailangan tama ang timing mo. 5 de Mayo na ngayon, nagiinuman at malamang magparty pa mamaya. Kakabalik lang namin ni Alex mula sa double crane lift. Kaya tamang oras ipakita ang galing ng truck na to. Iwan mo lang naka-on, iabante ko pa to. Sige, i-line up muna natin ang mga truck. Ito munang iaangat ko, mas madali kasi. Kapag nakalutang na, pwede ko nang ilabas ang mga pangulaing kable. Hindi rin ibig sabihin ng video na mas magaling o malakas ang 50 tons kaysa M100. Sa pisikal, siyentipiko, matematikal, literal, at mental na usapan, imposibleng mangyari yan. Para sa akin, astig talaga yung pag-angat na yon. Gamit si Big Flipper o 70, 5 ton na iangat namin ang 60 ton mula likod habang may binubuhat pa itong truck. Pero hindi ko pa nagawa ang mag-angat ng 2 mula sa gilid dati. Mayan na may dual H-beam na ang truck ko, nakuha ko na yung dagdag 15 hanggang 20% tibay at lakas ng pag-aangat na lagi kong sinasabi. Gusto ko lang subukan ito mula sa gilid dahil ang Hulk 1.0 na may 4 stage lang ay kayang buhatin ng truck na 72,000 pounds. Habang itong truck na may dual H-beam ay hindi dapat mahirapan buhatin ito at ito. At gagawin ko ito sa hard mode. Yung isa, yung mas mabigat na truck ay nasa loob. Para sa akin, kailangan ko itong iangat at ilabas dahil nagawa na yon. Ilalagay ko ang magaan na truck sa loob at mabigat sa labas. Sana pala rin ako. Mag-uumpisa na ako mag-rig. Nagamit tayo ng puro synthetic na Bailey dito. Okay, nakarig na tayo. Mabilis lang dahil mataas ang truck. Pag nakaangat na, ipapakita ko ng maayos ang all-synthetic kong rigging gamit ang Bailey's 10-foot platinum slings. Sa pagkakataong ito, dahil wala akong M100, kakailanganin ko ang bawat talampakan ng available na cable. Perpekto ang 10 piyang sling para ipulupot sa frame. Ang tanging bagay lang, kapag ginamit mo ito, makikita mo yung asul na baby seat na pinutol ko dito. Pagkatapos, kumuha ako ng ilan dito. Kamangga-mangga talaga ang mga bagay na ito. Hindi ko sila kayang ipagmalaki ng sapat. Silang dahilan kaya natin buhatin ang mabibigat at matutulis na bagay na kadalasang napuputol ang strap, pero dahil ginagamit natin, nagagawa pa rin. Hindi sila mahal at pwede silang bilhin ng 12-12 ng piraso na siya naming karaniwang ginagawa. Pinuputol mo lang ayon sa sukat na gusto mo. Kaya kapag nilagay mo ang strap halimbawa dito, imbes na dumaan ang strap dito at maputol o magkaroon ng tensyon o magkaroon ng maliliit na hiwa, ilalagay mo lang itong proteksyon na ito. Madali lang. Sige, ngayon maglalagay lang tayo ng kaunti nitong orange. At pagkatapos, lagyan din natin ng dilaw. Ngayon, uunahin ko ang dilaw dahil mapapansin mo ang outrigger ko ay nasa ilalim ng truck at may maliit na tangke ng gasolina. Ngayon, ang M100 dahil doble ang kapasidad ay kayang gawin ito sa ibabaw ng mga outrigger. Kailangan ko lang mag-adjust para dito. Ganito ko ito ginagawa. Ngayon, tingnan natin ang harapan.
Hallelujah! Nasa ere na tayo. Ngayon na nasa ere na ako, mas may papakita ko sa iyo kung paano ko ito ginawa gamit ang frame sa likod. Mukhang ito na ang pinakamura mong mabibili, pero kaunti lang ang gumagamit nito. Kaya kung seryoso ka sa synthetics pare, kailangan ninyo kumuha ng mga sleeves. Ngayon, pwede natin itong paikuti ng kaunti. Gusto ko lang na ito ay nasa harap. Ayos na yan. Mas malapit na tayo ng isang hakbang. Buisit! Ang saya gumawa ng astig na bagay, pare. Isa pang technique na pwede ninyo gawin kapag nagbubuhat kayo sa gilid, kahit sa likod, kapag gusto ninyong buhatin ng isang kagamitan na hindi pantay ang bigat, ang karaniwan ninyong ginagawa ay, kapag nailagay na ang rigging, pakakawala ninyo ang preno. Kailangan mo lang ng kaunting tensyon. Kapag pinakawalan mo ang preno at nagsimula ipasok ang mga kable mo, hahanapin nito ang natural na balanse. Abot ka sa balanse bago tuluyang pumasok. Ibig sabihin, iseset mo ang preno at papasok ka. Nilaktawan ko yon kasi sobrang lapit ko na sa tangke. Gusto kong kontrolin kaya nakaset ang parking brakes. Susunod na biktima. Nasa outriggers na ako kaya naisip kong iangat na lang ang boom. Naangat ko ng sobrang taas pare. Mas mukhang eagle lift ito kaysa ano paman. Ulitin ko, para sa lahat ng mag-aakalang naninira ako, hindi ito para ikumpara sa M100. Gusto ko lang ulitin ang lift dahil gusto ko gumawa ng astig na bagay sa mga truck. Pero may bentaha ako. Kahit nasa loob ako ng outriggers, ilalagay ko ang mas mabigat na truck sa labas. Ayos yan. Ngayon, kailangan kong gamitin ang 10 footer dito. Baka gumana ang 15 footer dito. Alam mo ba may 10 footer? Oo, 10 footer. Kailangan ko talaga. Pag mas mataas pa doon, wala na akong kable. Kailangan ko ng maraming kable, pati na ang 10 footer. Sige, tapos na ang pangalawang truck. Dito, naka-off ang parking brake ko para makita mong gumalaw ito. Halos pareho ang rigging at halos sa parehong pwesto. Pero ang light bar nito ang pumigil sa akin na pumwesto sa likod. Kaya nasa harap ako nito, tingnan natin kung anong mangyayari.
Okay, pasensya na pero hindi mo pwedeng sabihin hindi ito kahanga-hanga. 2 truck ang napaangat ko sa ere. Yung 35 toneladang truck ang nasa labas. May advantage ang M100 dahil parehong truck ang nasa labas ng outriggers pero mas magaan ang truck sa labas. Astig nun pare. Sige, ipasok ko natin ang kable. Gusto ko pa mapataas ito. Tara na! Hindi ako makapaniwala sa katatagan ng truck ko. Papasok ako ng kaunti sa pula kasi mabigat sa unahan. Ayan. Ay, grabe. Ang saya nito. Ano tingin niyo mga pare? Hulk 2.0, 2,026 tonelada na may dual H-beam. Hindi ko talaga maintindihan kung paano mo magagawang batikusin to. Ang astig, technical, at masayang buhat nito. Hindi naman lahat ay rollover sa expressway. Minsan nag-ensayo ka lang sa bakuran at nag-enjoy sa kagamitan. Grabe, tinamaan ako na nakakainis na silaw ng araw. Pero kita mo, nakatanim pa rin ang outrigger ko, di ba? At pagkatapos, hanggang dulo. Lahat pa rin ay nakatanim. May kaunting pag-ugoy na katawan sa likod. Dahil syempre, mangyayari talaga yon. Pero bukod doon, mangga. Mukhang pwede itong maging kuha para sa kalendaryo ng 2027. Kukunin ko lang ang Sony ko para kumuha ng magagandang larawan, kahit wala namang espesyal dito. Sana magustuhan ninyo itong astig na technical lift. Paalang sa katuwaan para ipakita kung ano ang kayang gawin ng truck. Sinabi ko na ang Hulk 2.0 ay dudurog sa Hulk 1.0. Kapag nakakagawa ka ng ganito sa bakuran, lalo nitong pinapatunayan na pag nasa aktual na trabaho ka at may dumating na mabigat o talagang kakaiba, alam mong kaya mo yon. Ayos! Sure na ang calendar shot sa 2027 mga tol. Ang astig noon? Di ako makapaniwala kung gaano niya kadaling nagawa to. Makikita mo na yung harap ng outriggers kung talagang hirap na hirap, i-zoom in ko dyan. Kita mo kung paano pa rin siyang nakatanim. Kung si Hulk 1.0 pa yan, nakaangat na at wala na akong puwang dito. Dikit na sana to. Ayos yan na, ibaba na natin to.
Aba, yan na ang pinakamalupit na nagawa ng Hawk 2.0 sa ngayon mga pare. Maring hindi ito impressive para sa inyo, pero M100 lang ang nakita ko nakagawa nito noon. Hindi lang kalahati ang presyo ni Hawk, pati bigat niya kalahati rin. Hayaan mong iligpit ko muna ang rigging, tapos mag-iikot ako uli. Ganun lang, may balik na natin ang ating 35 toneladang unit sa dati nitong pwesto. Medyo madali lang ang trabaho. Ibig ko sabihin, madali lang. Basta alam mo kung saan ilalagay ang rig point, buhatin, siguraduhin kaya ng truck, tapos gawin na lang. Baba ka na, maliit. Baba ka na. Kaya dito, kailangan kong tiyakin na nasa likod ako ng tangke kapag ibinaba ko ito. Kaya ang gagawin ko, iikot lang ako ng kaunti sa direksiyong ito. At mukhang okay na yon. Tingnan natin. Tama yan, hindi na butas ang tangke ng gasolina na ito. Mas madali tanggalin ang rigging nito. Ilalagay ko ito dito habang aakit ako sa itaas. Sana natuwa kayo mga tol. Kung oo, like at subscribe na rin. At yung Blue Yeti Elite 300 sa truck ko na pinakita ko nung unang araw, dahil may upgraded na akong modelo, para sa karamihan na nanonood, lalo na kung may truck o bangka kayo, baka sobra na yon para sa inyo. Para sa akin, okay lang ang sobra-sobra, kaya gustong gusto ko ito. Pero baka mas bagay sa inyo ang Elite 200, ipamimigay ko yon. Kaya siguraduhin ninyong naka-like at subscribe kayo. Hindi ko pa alam kung joint raffle ito sa Instagram dahil mataas ang halaga. Madali lang gawin ang Ethan Fine na trabaho dahil tinulungan ako ng Blue Yeti sa pagpili. Hindi pa ako sigurado paano ito gagawin. Kung kukuha kayo ng Elite 300, gamitin ang code ko at ipadala ang order number para matrack at mapadalhan ko kayo ng libreng sombrero. Libreng t-shirt, mga ganon. Pero 5 minuto na lang at may lalagay na mga truck. Ang saya nun, pero may 3 dahilan kung bakit dito kasing impressive ng M100 na lift. Una, gaya ng sabi ko, nagsimula yon na mas malaking truck ang nasa labas ng outriggers. Pangalawa, mas malaki ang espasyo sa pagitan ng mga truck. At pangatlo, yun na. Naniniwala ako na mga 20 degrees na ang boom nun, sobrang baba. Pero 3 dahilan kung bakit mas kahanga-hanga ang akin. Una, mas mabigat na truck ang nasa labas. Pangalawa, mas maliit ang boom ko kaysa M100. At pangatlo, kalahati lang ng rated tonnage ng lifting power ko. Malino naman, ang 50 ay kalahati ng 100. Ito ay 50 ton ng M100 ay 100 ton. Pero pinapakita lang nito ay yung mga rear outrigger. Mas pinadadali ng dual HP platform ko ang mga ganitong trabaho kumpara sa dati kong 4-stage split. Hindi practical gawin yun sa expressway sa totoong buhay. Bihira lang siguro paminsan-minsan. Ang galing niya kasi, ang dali lang sa kanya gawin yon. Kaya para sa akin, astig talaga. Sana nagustuhan niyo rin. Kung di mo pa nakita, tingnan mo yung nasa M100. Di ko alam kaninong video yon. I-google mo lang, Florida Tow Show Lifting 2 Trucks. At tingnan mo kung paano yon, kumpara dito. Ipaparada ko muna ang truck at babalik sa opisina. Paalam mga tol, salamat sa panonood.